David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 541. Habang nagsasalita si Chen Feng, nakita niya ang kanyang mga kamay na magkadikit, at marahan niyang inilagay ito sa kanyang bibig at hinaipan. Isang pagsabog ng masasakit na tunog ang nagmula sa bibig ni Chen Feng. Sa tunog, ang buong pool ng tubig ay nagsimulang kumulo ng marahas, at sa lalong madaling panahon ay lumitaw ang mga puyaw ng tubig, na parang may hindi mabilang na mga behemoth sa tubig. Ginoo! Mag-ingat ka Chen, magtutulak siya ng lason. Nagmamadaling pinaalalahanan ng matanda si David. Sa pagtingin sa pool ng tubig sa ilalim ng kanyang mga paa, ang katawan ni David ay tumalon ng diretso. Ngunit sa paglundag ni David, ang di mabilang na nakakalason ng mga insekto na mahigit 1 pulgada ang haba ay biglang bumulwak mula sa tubig, at ang siksikan na nakakalason ng mga insekto ay sumugod mula sa tubig at dumiretso kay David. 10,000 makamandag na insekto ang direktang idiniin ang kalangitan sa kadiliman, at si David ay natabunan doon, at walang paraan upang maiwasan ito. Di nagtagal, ang mga nakakalason na insektong iyon ay direktang nilunod si David, at hindi mabilang na mga nakakalason na insekto ang bumalot sa katawan ni David at mabilis na nahulog mula sa himpapawid. Paf! Direktang nahulog si David sa pool ng tubig, at di nagtagal na wala. Dahan-dahang bumalik sa kalmado ang tubig ng pool, at paminsan-minsan lang ay may nakikitang pag-akyat ng ilang bula. Nang makita ang eksenang ito, ang 4 na matatanda at si Bai Zontang ay nagulat lahat, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Tumakbo tayo! Biglang sumigaw ang dakilang elder, tumalikod at tumakbo. Kung wala si David, paano magiging kalaban ni Chen Feng ang mga taong ito, at isang dead end na lang ang natitira. Hinaila ni Bai Zontang si Shen Mengchen pataas at tumalikod at tumakbo. Hahaha, masyado kang walang muwang, walang makakatakas sa palad ko. Tumawa ng malakas si Chen Feng, ngunit hindi siya hinabol, na parang nakagawa na siya ng mga plano. Nang makitang hindi naabutan ni Chen Feng, nakahinga ng maluwag si Bai Zontang. Ngunit pagkatapos lamang ng pagtakbo palayo sa hindi kalayuan, narinig ko na lamang ang isang kaluskos, at pagkatapos ay hindi mabilang na mga makamandag na ahas ang gumapang palabas mula sa magkabilang gilid ng kanyen, lahat sila ay nagtaas ng ulo, nagduraan ng mga titik, at huminto sa harap ng lahat. Nang makita ang makamandag na ahas na lumitaw, ang lahat ay nagulat, at nagmamadaling huminto, walang nang ahas na humakbang. Tumakbo ka, bakit hindi ka tumakbo? Dahan-dahang lumapit si Chen Feng mula sa likuran. May mga makamandag na ahas sa harap at mga sundalo sa likod. Ang mga ekspresyon ng ilang tao ay sobrang pangit, lalo na si Shen Mengchen, siya ay isang maliit na babae. Hindi pa ako nakakita ng ganoong eksena, lalo na ang away ni David at Chen Feng ngayon lang. Sa paningin niya, para lang siyang fairy fight sa pangkalahatan. Go Master! Alang-alang sa aming maraming taon ng pagsusumikap para sa iyo, sana ay mabuhay mo kami. Ang unang elder ay tumingin kay Chen Feng at nagmamakaawa na may mukha. Buhay! Malamig na ngumiti si Chen Feng, sinundan mo ako sa loob ng maraming taon, hindi mo ba alam kung paano ako makitungo sa mga taksil? Sa sandaling bumagsak ang boses ni Chen Feng, ang mga mukha ng 4 na matanda ay agad na naging sobrang pangit at kasuklam-suklam. Hindi sila nang ahas na isipin kung ano ang kanilang haharapin sa ilang sandali. Mga kapatid, patay na ang lahat, baka mag-away pa tayo, at kung mahulog ito sa kanyang mga kamay, tiyak na hindi ito magtatapos. Ang dakilang elder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungal ng malakas. Labanan! Ang iba pang 3 matatanda ay nagpakita ng kanilang mga armas. Imbes na maupo sila, baka mag-away pa sila. Kung talagang mahulog ito sa mga kamay ni Chen Feng, mas mabuting mamatay na lang. Captain Shu, ingatan mo si Miss Shen. Ibinigay ni Bai Zontang si Shen Mengchen kay Xu Shimao, at humakbang din. Sa oras na ito, isa pang tao ang magbibigay ng higit na lakas. Si Xu Shimao ay nasugatan at halos hindi maprotektahan si Shen Mengchen. Gusto rin niyang lumapit, ngunit alam niyang hindi papayag ang kasalukuyang katawan niya. Hahaha, ikaw lang mabahong isda at bulok na hipon, gusto mo akong awayin. Tumawa si Chen Feng, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak at paghamak. Patayin! Galit na sumigaw ang dakilang elder, iwinagayway ang kanyang sandata at sumugod.
Patayin! Patayin! Ang natitirang tatlong matanda at si Baizontang ay nagkumpulan din. Kabanata 542. Apat na dakilang master, isang grandmaster, ang pinagsamang kapangyarihan ay hindi maaaring maliitin. Apat na sword beam ang bumabalot kay Chen Feng, at si Baizontang ay naglabas ng folding fan, bahagyang pinindot ito, at ilang beam ang bumaril. Sa oras na ito, ang lahat ay may kakayahang pindutin ang ilalim ng kahon. Ito ay orihinal na isang nakatagong sandata para kay Baizontang upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit agad niya itong inalis. Humph! Malamig na bumantong hininga si Chen Feng, at sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, direktang hinawakan niya ang apat na sword beam, at biglang nabali ang mga espada sa kamay ng apat na matatanda, at pagkatapos ay casual na ikinaway ang mga ito, at lumipad palabas ang apat na elder. Ikinaway din ni Chen Feng ang kanyang kabilang kamay, at lahat ng nakatagong armas na binaril ni Baizontang ay ibinaba ni Chen Feng. Isang nakatagong sandata, gusto mo rin akong saktan. Malamig na sumangot si Chen Feng, hinampas ito ng palad, at pinalipad si Baizontang. Ang apat na matatanda at si Baizontang ay hindi kahit isang tugma para sa isang paglipat, at sila ay malubhang nasugatan. Matapos masugitan ng apat na matatanda at si Baizontang, hindi na muling nagpaputok si Chen Feng, ngunit tumingin kay Shen Mengchen. Ang ganda talaga ni Little Junior Sister, hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Master kapag nalaman niyang nasa kamay ko ka. Naglakad si Chen Feng patungo kay Shen Mengchen na may ngiti sa kanyang mukha. Natakot si Shen Mengchen at mahigpit na nagtago sa likod ni Xu Shimao. Tiningnan ni Xu Shimao si Chen Feng na may pangit na mukha at sinabi, "Ako ang kapitan ng Dharma Protector Pavilion sa Kyoto. Kung papatayin mo ako, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Hahaha, tinatakot mo ba ako? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, magagawa kong makabisado ang 5 lason sa lalong madaling panahon. Paano kung dumating si Zhao Wuqi? Natatakot ako na hindi ka maaaring maging isang Dharma Protector." Tumawa si Chen Feng, naglalakad pa rin patungo kay Shen Mengchen. Nang makita ito, itinikom ni Xu Shimao ang kanyang mga ngipin, tiniis ang sakit, at sinuntok si Chen Feng. Tinapik ni Chen Feng si Xu Shimao sa tabi at pinanood si Chen Feng na sinalo si Shen Mengchen. "Balimatard, bitawan mo ako, bitawan mo ako." Nahirapan si Shen Mengchen, ngunit walang resulta. "Little Junior Sister, huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan, basta't masunurin ka." Habang sinabi iyon ni Chen Feng, iniunat niya ang kanyang kamay para tanggalin ang mga damit ni Shen Mengchen. Gusto niyang kumuha ng ilang litrato at ipadala sa Shen Dianshan, para sumunod si Shen Dianshan. Ngunit nang huhuberin na ni Chen Feng ang damit ni Shen Mengchen, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at binitawan si Shen Mengchen. Sa sobrang takot ni Shen Mengchen ay nagmadali siyang pumunta kay Baizontang at matatakot na tumingin kay Chen Feng. "Hindi mo kailangang matakot, junior girl, binaril ko siya, at hindi siya mabubuhay." Nang makitang ganoon si Chen Feng, agad na nasa sabik si Baizontang. Panakip lang pala ang mga nakatagong armas na binaril ni Baizontang. May nakalalasong karayom na kasing manipis ng buhok ng baka. Kung hindi mo ito matukoy ng mabuti, hindi mo ito makikita. Ang iba pang mga nakatagong armas ay pandaraya lamang. Ang makamandag na karayom na kasing ninipis ng buhok ng baka ay ang tunay na pamatay na hakbang ni Baizontang. Nang marinig ito ng ilang tao, lahat sila ay nagulat. Sa pagtingin sa nanginginig na hitsura ni Chen Feng, lahat sila ay nasa sabik. Kapag namatay si Chen Feng, magiging ligtas sila. Hindi nagtagal, umupo si Chen Feng sa lupa, na nakakross ang mga paa, at tumingin kay Baizontang na may malungkot na mga mata. "Nakalimutan mo na ako ang ampo ng Miao Village Poison King, isang lason na karayom lang, paano ako papatayin nito? Hintayin mo ako pagpipilit sa paglabas ng lason, tiyak na magpapalala ito sa iyong buhay kaysa kamatayan." Pagkatapos magsalita ni Chen Feng, naglabas siya ng bote ng porselana mula sa kanyang katawan. Pagkabukas nito, may uod na kasing laki ng kuko at berdeng katawan. Walang pag-aalinlangan, nilunok niya ang uod sa isang kagat. "Ito ay isang adik sa droga, at sa lalong madaling panahon ang lason sa aking katawan ay maa-absorb nito." Bahagyang ipinikit ni Chen Feng ang kanyang mga mata at umupo nang hindi gumagalaw.
Ngayon na ang pinakamagandang oras para kumilos laban kay Chen Feng, ngunit maraming tao ang nasugatan, at wala silang kakayahang umatake, at si Shen Mengchen, isang ordinaryong babae, ay mas malamang na hindi masaktan ang Chen Feng na iyon. Kabanata 543. Ngayong nakaharang na ang makamandag na ahas sa kalsada, hindi sila makakatakas, napapanood lang nila na dahan-daang inaalis ni Chen Feng ang lason. Kasabay nito, sa malamig na pool, umupo si David sa ilalim ng malamig na pool, hindi gumagalaw tulad ng isang matandang monghe na pumapasok sa pagmumuni-muni. Hindi mabilang na mga nakakalason na insekto ang kumagat sa katawan ni David at nagkukumahog na iturok ang lason mula sa kanyang katawan kay David. Sa katawan. Hindi nagtagal, nagkaroon na ng malaking dami ng lason si David sa kanyang katawan, ngunit ginamit ni David ang heart concentration technique para sumipsip ng lason at i-convert ito sa espiritual na kapangyarihan para itabi sa kanyang dantian. Ang makamandag na insektong kumagat kay David ay mabilis na sinipsip ni David, at pagkatapos ay dahan-daang lumutang sa ibabaw ng tubig na parang mummified na bangkay. Isa-dalawa. Di nagtagal, paunti-unti ang mga nakakalason na insekto na kumagat kay David, at parami ng parami ang mga nakakalason na insekto na lumulutang sa tubig, at ang buong ibabaw ng tubig ay natatakpan ng husto. Ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni David ay mabilis na lumalaki, at ang mga pagsabog ng mga bula ay lumabas sa katawan ni David, at ito ay parang isang palayok sa tubig. Ugong. Ang ibabaw ng tubig ay biglang umugoy, at si David sa ilalim ng tubig ay nagmulat ng kanyang mga mata. Sa oras na ito, naabot na niya ang tuktok ng pagtatayo ng pundasyon. Ang mga makamandag na insektong ito at ang malamig na hangin sa malamig na pool ay lubos na nasipsip si David sa kanyang katawan. Kung may humipo sa tubig ng pool sa oras na ito, makikita nila na ang orihinal na malamig na tubig sa pool ay hindi malamig, at may bakas pa rin ng init. Kasabay nito, si Chen Feng, na gumagamit ng adik sa droga upang sumipsip ng mga lason, ay nagmulat din ng kanyang mga mata at biglang bumuka ang kanyang bibig. Ang insekto ay nagmamadaling lumabas at nagdrill pabalik sa maliit na bote ng porselana. Mahina, masyadong mahina, tulad ng isang lason na karayom ay nais ang aking buhay. Anong biro? Tumingin si Chen Feng kay Bai Zontang at sa iba pa na may mabangis na ekspresyon. Nang makitang ayos lang si Chen Feng, ang mga puso ng ilang tao ay biglang naging abo, at walang pag-asa sa kanilang mga mata. Hindi ka ba nakaluhod at nagmamakaawa sa akin? Baka maawa ako at pakawalan ka. Sinulyapan ni Chen Feng ang lahat at nagtanong. Ngunit walang humingi ng awa, dahil alam na nila na hindi sila pababayaan ng Chen Feng na ito, pinapahiya lang niya sila. Nang makitang walang humihingi ng awa, medyo nagalit si Chen Feng, at nanlamig ang kanyang mga mata, dahil walang humihingi ng awa, hahayaan kitang matikman ang lasa ng pagkalason, ngunit hindi ka mamamatay ng aking lason. Kaagad, ito ay magdurusa sa iyo. Pagkalipas ng 19 na oras, ang aking katawan ay naglalagnat at namatay. Sabi ni Chen Feng, naglabas ng parang sachet na bagay, at pagkabukas nito, naglabas siya ng isang dakot ng mga bagay na may pulbos, handa itong ihagi sa ilang tao. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay natakot, si Shen Mengchen ay sumigaw sa takot, at ang mga ekspresyon ng iba ay napakapangit din. Nang maramdaman ng lahat na tiyak na mamamatay na sila, biglang bumuhos ang tubig sa malamig na pool. Kaagad pagkatapos, isang malaking haligi ng tubig ang tumaas sa langit, at may isang taong nakaupo na nakakross sa itaas ng haligi ng tubig. Ginoo. Chen, si Mr. Chen. Nakita ni Bai Zontang na ang nakaupo sa itaas ng haligi ng tubig ay si David. Sa sandaling ito, ang mga mata ni David ay sumabog sa dalawang malamig na sinag, na direktang naging sanhi ng panginginig ni Chen Feng. Napalingon si Chen Feng, at nang makita niyang nagmamadaling lumabas si David mula sa ilalim ng pool, natulala siya. Natuwa ang iba nang makitang buhay pa si David. Imposible, imposible, napakaraming lason, paanong hindi ka nito papatayin? Hindi makapaniwala si Chen Feng sa kanyang mga mata. Sa napakaraming lason, pabayaan ang isang solong tao, kahit isang grupo ng mga elepante ay maaaring makalason hanggang mamatay. Paano naging maayos si David? Speaking of which, kailangan kong magpasalamat sa iyong lason. Lumutang pababa ang katawan ni David, at malamig siyang ngumiti kay Chen Feng.
Lumingalinga si Chen Feng sa paligid, nalaman lamang na sa buong ibabaw ng tubig, lahat ng makamandag na insekto ay patay, lumulutang dito, isang piraso ng kadiliman. Kabanata 544. Gusto kitang patayin, ito ang nilinang ko sa loob ng maraming taon. Nang makitang patay na ang kanyang pinakamamahal na lason, tuluyang nawala ng malay si Chen Feng at binasag si David ng isang suntok. Malamig na ngumuso si David, nawala ang kanyang katawan sa paningin, at bago pa makapag-react si Chen Feng, sinuntok niya si Qin Feng sa dibdib. Si Chen Feng ay walang oras na mag-react, ang buong tao ay nalaglag na parang saranggola na may putol na tali, si David ay tumalon at naglakad patungo kay Chen Feng sa himpapawid, na sinundan ng isa pang suntok. Sa bawat oras na sinuntok niya ang katawan ni Chen Feng, ang katawan ni Chen Feng ay tumataas ng isang tiyak na distansya, hanggang sa bumagsak ang katawan ni David kapag siya ay higit sa 20 metro ang layo mula sa lupa. At ang katawan ni Chen Feng ay bumagsak sa bilis ng libreng pagkahulog, direktang nabasag ang isang malaking butas sa lupa, at ang maskara sa kanyang mukha ay nahulog sa dalawang hati. Sa ilalim ng maskara, mayroong isang napakabangis, nakakatakot na mukha, tulad ng isang multo, na natakot kay Shen Mengchen na sumigaw. Si Chen Feng ay bumulwak ng dugo mula sa kanyang bibig at gustong bumangon, ngunit hindi siya makabangon. Takot na takot siyang tumingin kay David, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata nito. Nalaman niya na ang lakas ni David ay biglang tumaas ng husto, na naging dahilan upang magkaroon siya ng lakas na lumaban. Wala. Ito ba ang iyong pinakamahusay na lakas? Tumingin si David kay Chen Feng at sinabing, David, ikaw? Hindi mo ako mapapatay? Kung hindi, hindi ka mapapaalis ng aking adoptive father, kung pakakawalan mo ako, maaari kong ibigay ang Xuanyu Valley, at maibibigay ko sa iyo ang lahat sa Xuanyu Valley. Kinagat ni Chen Feng ang kanyang mga ngipin at sinabi, walang hiya ka talaga. Ang Xuanyu Valley na ito ay hindi sa iyo. Paano kung ibigay mo? At saka, pinatay na kita, hindi ba akin pa rin ang Xuanyu Valley? Ngumisi si David. Saglit na natigilan si Chen Feng, at ang kanyang nakakatakot na mukha ay naging mas nakakatakot, kung papatayin mo ako, ikaw ay isang kaaway ng buong Miao Village. Paano ang pagiging kaaway ng Miao Village? Sana makapunta sila sa akin para makaganti. Kung ganoon, magkakaroon ako ng dahilan para makuha ang lahat ng lason ng Miao Village. Sa pag-aakalang ang mga lason na iyon ay maaari ding magpalaki ng kanyang sariling paglilinang, hiniling ni David na ang mga tao mula sa Miao Village ay dumating ng mas maaga. Ikaw, galit na galit si Chen Feng kaya paulit-ulit siyang samuka ng dugo, at hindi siya makapagsalita. Tinapakan ito ni David gamit ang isang paa, direktang dinurog ang ulo ni Chen Feng. Nang makitang pinatay ni David si Chen Feng ng ganoon kadali, si Bai Zontang at ang iba pa ay nagulat lahat. Ilan sa inyo ang hindi maaaring mamatay? Napatingin si David kay Bai Zontang at nagtanong sila. Maraming tao ang umiling lahat. Bagamat lahat sila ay nasugatan, hindi sila nakamamatay. Mabuti iyan, sumunod ka sa akin at tingnan mo, kung ano ang mabuti. Tumalon si David sa isang maliit na bangka, at tinulungan sila ng iba pa na makatayo at makasakay sa bangka. Sa pagtingin sa mga bangkay ng mga nakal-alasong sangkap sa ibabaw ng tubig, ang mga anit ng ilang tao ay namamanhid. Hindi nagtagal ay nakarating ang bangka sa kabilang panig, at ang iba sa Xuanyu Valley ay nakaluhod na, naghihintay sa kanilang kapalaran. Pinanood nilang patayin ni David si Chen Feng gamit ang sarili nilang mga mata. Sino ang maglalakas loob na lumaban, at ang dahilan kung bakit sila sumunod sa mga salita ni Chen Feng? Kinokontrol lang ito ng mga Guworm, kaya hindi sapat. Ginoo. Shen, sana ma-bypass mo rin sila. Ang mga ito ay mga lumang subordinate din ni Lord Shen Go, ngunit sila ay kinokontrol ng Chen Feng na iyon na may mga insektong Go. Ito ay isang huling paraan. Ang unang elder ay nagsumamo kay David. Sinulyapan ni David ang mga tao sa Xuanyu Valley, biglang iniunat ang kanyang kamay at kumaway, at isang mahinang pulang ilaw ang agad na bumalot sa kanila. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga ekspresyon ng mga taong ito ay naging masakit, at pagkatapos ay hinawakan nila ang kanilang mga lalamunan ng kahindik-hindik. Ginoo. Shen. Akala ng unang elder ay papatayin siya ni David.
Ngunit bago matapos ang mga salita, nakita ko ang mga taong ito na nag-uutol na isa-isa, at pagkatapos ay iniluwa ang lahat ng Gooworm, at pagkatapos ay tumakbo palayo. Kabanata 545. Nang makita ito ng unang elder, napagtanto niya na inaalis lang ni David ang mga Gooworm para sa mga taong ito sa Xuanyu Valley. Salamat, Mr. Chen. Ang mga taong iyon sa Xuanyu Valley ay sumunod kay David para pasalamatan siya. Tumango si David, pagkatapos ay naglakad patungo sa bulwagan ng Xuanyu Valley Base Camp, nakita ang palayok sa mesa, bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni David, at lumakad siya at iniunat ang kanyang kamay. Ang mga uod ng Gu ay kumagit sa kamay ni David, ngunit lahat sila ay namatay kaagad. Anong uri ng mga halamang gamot ang mayroon sa Xuanyu Valley na ito? Tanong ni David sa dakilang elder. Oo, mayroon pa kaming ilang Juyuandan at ilang mga gamot sa Xuanyu Valley, ngunit karamihan sa kanila ay dinala palayo ni Chen Feng, at tinatayang dinala sila sa Miao Village. Sabi ng matanda. Itali ang mga bagay na ito ng sama-sama, at walang sino man ang pinapayagang gumalaw, kapakipakinabang ako. Sabi ni David sa dakilang elder. Paulit-ulit na tumango ang unang matanda, ngunit hindi nang ahas na magtanong pa. Ngayon kung ano ang sinabi ni David, ginawa nila ang kanilang ginawa. Nang ibalik ni David sina Bai Zontang at Shen Mengchen sa bahay ni Shen, madilim na, at kinaladkad ni Xu Shimao ang kanyang malubhang nasugatan na katawan pabalik sa Kyoto sakay ng kotse. Ang paglalakbay na ito sa Timog Kanluran ay nakaantig ng husto kay Xu Shimao. Magbabago ang ugali mo. Dad, sabi mo may tinatago ka sa akin. Pagdating niya sa bahay, sinigawan ni Shen Mengchen si Shen Dianshan. Nang makitang ganito ang tanong ni Shen Mengchen sa kanyang sarili, alam ni Shen Dianshan na alam na niya ang tungkol kay Xuanyugo, kaya napabuntong hininga na lamang siya at sinabing, "Anak, ipapaliwanag ko ito sa iyo pagkatapos ng usapin. May kaunting chat ako kay Mr. Chen ng maaga." Kinindata ni David si Bai Zontang, na nagmamadaling kinaladkad si Shen Mengchen palayo. Ginoo. Shen, pinatay ba siya ni Chen Feng? Tanong ni Shen Dianshan. Patay na, ang apat na matatanda at ilang tao sa Xuanyu Valley, inalis ko ang mga Gooworm sa kanilang katawan at bumalik sa kalayaan. Kung gusto mo pa ring maging may-ari ng Xuanyu Valley, maaari ka pa ring mag-issue ng mga order. Mahinang sabi ni David. Ako. Mapait na ngumiti si Shen Dianshan, maaari akong mabuhay ng higit sa 5 araw, anong uri ng may-ari ng lambak ang dapat kong maging, ngunit ang aking anak na babae, ano ang gagawin niya pagkatapos kong mamatay? Alam kong malakas ang swerte ni Mr. Chen sa Peach Blossom, pero wala pa rin siyang asawa. Hindi ko kilala ang anak ko, siya. Mabilis na inabot ni David ang kanyang kamay para pigilan si Shen Dianshan na magpatuloy, "May girlfriend na ako, at masasabi mo kung sino ang gusto ng iyong anak." Napabuntong hininga si Shen Dianshan, hindi na sila magsasama-sama. Umiling si Shen Dianshan, at pagkatapos ay nagpatuloy, "Mr. Shen, sana makatagal ka pa ng ilang araw, gusto kong ibigay ang Xuanyu Valley sa anak ko, sana matulungan mo siya." Walang problema, maaari kong hayaan si Bai Zontang na manatili ng kaunti pa. Bilang karagdagan sa pagtulong kay Miss Shen, mapapalaki pa nilang dalawa ang kanilang relasyon. Tumawa si David. Ngumiti si Shen Dianshan at walang sinabi. Kinabukasan, sinamahan nina David at Bai Zontang sina Shen Dianshan at Shen Mengchen sa Xuanyu Valley. Tuwang-tuwa si Shen Dianshan na bumalik sa lugar na kanyang itinayo pagkatapos ng ilang taon. Ginamit ni David ang mga medicinal herbs at medicinal materials ng Xuanyu Valley para simulan ang kanyang cultivation. Naabot na niya ngayon ang rurok ng pagtatayo ng pundasyon, at halos makalusot na siya sa kaharian ng Inedia. Si Shen Dianshan ay nagtuturo kay Shen Mengchen, at si Bai Zontang ay tumutulong din. Pagkalipas ng 5 araw, talagang namatay si Shen Dianshan. Nagmamakaawa si Shen Mengchen kay David at gusto niyang iligtas ni David si Shen Dianshan. Sa mata ni Shen Mengchen, si David ay isang immortal. Ngunit si David ay hindi pa isang immortal. Kahit na siya ay isang immortal, mahirap magkaroon ng kakayahang baguhin ang kanyang buhay laban sa langit. Naubos na ang buhay ni Shen Dianshan, at hindi siya mailigtas ni David.
Matapos mailibing si Shen Dianshan, hiniling ni David kay Bai Zontang na manatili ng ilang oras upang tulungan si Shen Mengchen at aliwin siya. Kung tutuusin, nawalan siya ng ama, at siya mismo ang sumakay sa eroplano papuntang Horrendel. Kabanata 546. Ang tiket sa eroplano ay ang first-class cabin na nabook ni Bai Zontang, at si David ang unang beses na gumawa ng first-class cabin sa eroplano. Matapos mahanap ang kanyang pwesto sa tiket, umupo si David sa komportableng upuan, bahagyang pumikit, at hinintay na lumipad ang eroplano. Sa oras na ito, dalawang kabataan ang lumakad sa unang klase, isang lalaki at isang babae na nakadamit, ang babae ay may mukha ng melon at isang pares ng salaming pang-araw. Pagkatapos tingnan ang tiket nila, umupo sila sa tabi ni David. Nasa harap ni David ang posisyon ng bata. Pagkaupo ng dalaga ay sinulyapan niya si David, bahagyang kumunot ang noo, at naiinis sa mga mata niya. Tumingin ang babae sa batang lalaki na sumama sa kanya at sinabing, "Kuya Liang, ayaw kong makatabi ang taong ito." Sa unang tingin, mukha siyang douchebag, at mabaho ang katawan niya. Ang batang lalaki ay nagmamadaling komendat sa batang babae, "Kailangan mong maging matyaga, at kapag ang eroplano ay lumipad, ako ay lumilipat ng mga lugar sa kanya." Ang mga boys ay ayaw manggulo, tutal hindi naman ordinaryo ang mga taong kayang bumili ng first-class seats. Nagpout ang babae at mukhang hindi nasisiyahan, "Okay lang, pero kailangan mong tingnan kaagad kung may mga tiket pa para sa concert ni Song Tai, ayokong pumunta doon nang wala lang." "Okay, okay. May kaibigan ang tatay ko sa Horrendel. Napakagaling niya. Tila siya ay tinatawag na Lin Chanho. Narinig ko na nang itapak niya ang paa niya sa Horrendel, nang inig ang buong Horrendel." Nagmamadaling nagyabang ang bata. Pagkatapos ay makipag-ugnayan sa kanya ng mabilis at bigyan kami ng 2 tiket para sa front row. Pinakagusto ko ang Song Tai, ngunit hindi ko lang maintindihan kung bakit ginaganap ang konsyerto na ito sa isang maliit na lungsod gaya ng Horrendel. Mukhang naguguluhan ang dalaga. "Sige, kontaken muna kita, maupo ka at maghintay." Tumango ang bata. Nakikinig si David habang nakapikit. Nang marinig niyang pumunta si Song Tai sa Horrendel para sa isang konsyerto, biglang naramdaman ni David na maaaring may kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Hindi naman, alam ni Song Tai na taga Horrendel siya, kaya pumunta siya sa Horrendel para mag-concert, di ba? Bahagyang kumunot ang noo ni David. Kung ito ang kaso, tiyak na mahahanap ni Song Tai ang kanyang sarili. Paano niya ipapaliwanag kay Sonya kung ganoon? Ngayon ay mayroong isang gulinger na nagpapasigla sa kanya paminsan-minsan, at si David ay hindi na makatiis. Kung babalik si Song Tai, pakiramdam ni David ay babagsak na siya. "Anak, anak." Habang nag-iisip pa lang si David, biglang tinapik ng isang medyo may edad na babae si David sa balikat. Nagmamadaling iminulat ni David ang kanyang mga mata at sinabing, "Tita, may problema ba?" "Naku, tanong ko lang, balita ko this time 20% off ang first class ticket, discounted ba ang sa iyo?" Magalang na tanong ng medyo may edad na babae. "Tita, pasensya na po. Hindi ko po alam. Ang tiket na ito ay binili ng isang kaibigan para sa akin, at ito ang unang pagkakataon na kumuha nito." Mabilis na sabi ni David. "Oh." Hindi na nagsalita pa ang medyo may edad na babae at bumalik na sa upuan niya. Nang marinig ng batang lalaki na ang tiket sa eroplano ni David ay binili ng isang kaibigan, sumakay si David sa isang eroplano sa unang pagkakataon, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa pang-aalipusta, at ang kanyang mapagmataas na saloobin ay agad na lumitaw. "Dude, upo ka? Umupo ka sa harap, katabi ko ang girlfriend ko." Sabi ng bata kay David na may pagmamalaki na mukha. Sinulyapan lang ni David ang bata, hindi pinansin, at humiga sa upuan na nakapikit. Nang makitang hindi pinapansin ni David ang sarili, agad na nagalit ang bata, "Dude, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? I told you to move your seat away, huwag mo akong sisipakan." Hindi pa rin siya pinansin ni David at hindi man lang tumingin sa bata. "Damn!" Nagmura ang bata. Inabot at hinawakan ang kwelyo ni David, ngunit bago pa mahawakan ng kamay niya si David, biglang nagmulat ng mata si David at hinawakan ang palso ng bata.
Ang kamay ni David ay parang isang pares ng pliers, at mahigpit itong dumikit sa palso ng bata. Ang malaking puwersa ay nagpawis at umiyak ng malakas ang bata. Kabanata 547. Masakit. Masakit. Bitawan mo ako. Ang batang lalaki ay humagulgol, at nakita ito ng batang babae at agad na sumigaw kay David, "Ikaw na maburol, bitawan mo si Kuya Liang dali." Ibinaling ni David ang kanyang ulo upang tingnan ang babae, ang mga mata ni Linglai ay labis na natakot kaya napapikit agad ang babae. Ngunit hindi nagpapuwersa si David, ngunit binitawan niya ang kanyang kamay, kung hindi ay mawawala ng silbi ang kamay ng bata. Pagkakita nito, dali-daling bumangon ang dalaga at tinulungan ang batang lalaki na hilutin ang kanyang palso. "Anak, may kabaitan ka, hintayin mo si Horendel na maging maganda ka." Ang bata ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagbanta kay David, at hindi siya nang ahas na pilitin si David na lumipat sa kanyang upuan. "Kuya Liang, okay ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ng dalaga. "Ayos lang, hindi ko ine-expect na medyo malakas pala itong country bumpkin. Pagkababa ng eroplano, tiyak na hahayaan kitang matikman ang aking kapangyarihan." Galit na sabi ng bata. Hindi nagtagal, lumipad ang eroplano, at makalipas ang mahigit 3 oras, tuloy-tuloy na lumapag ang eroplano sa Horendel Airport. Wala ring dalang bagahe si David, tumayo at bumaba ng eroplano, habang mahigpit na nakasunod sa likuran ni David ang mag-asawa, sa takot na mawala si David. "Nagpadala na ako ng mensahe kay Lin Chanho, ngayon kailangan kong matakpan ang binti ng batang ito." Tumingin ang bata sa likod ni David, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. "Paano ang tungkol sa mga tiket?" Nagmamadaling tanong ng dalaga. "Walang problema, sa loob ng unang 20 hanay." Mayabang na sabi ng bata. "Kuya Liang, napakaganda mo, mahal kita hanggang kamatayan." "Hey! Nung girl yung boy sa chick." Habang naglalakad palabas ng airport, hinihintay ni Lin Chanho si David sa labasan. Ipinaalam na ni David kay Lin Chanho bago umalis. "Ginoo Shen." Nang makita si David na papalabas, nagmamadaling binati siya ni Lin Chanho. Sinulyapan ni David si Lin Chanho at bahagyang tumango, "Oo, ang lakas ay tumaas ng husto nitong mga nakaraang araw." Ngumiti si Lin Chanho, "Depende ang lahat sa patnubay ni Mr. Chen." "Tara na," sabi ni David at papasok na sana sa kotse. Ang mukha ni Lin Chanho ay napahiya sandali, si David ay natigilan, at pagkatapos ay may naalala siya kaagad, at pagkatapos ay tinanong si Lin Chanho, "May hinihintay ka pa bang iba?" "Ginoo Shen, to tell you the truth, may dati akong kaibigan na ilang taon ko nang hindi nakikita." Ang kanyang anak ay pumunta sa Horendel upang manood ng konsyerto, at hiniling niya sa akin na alagaan ito. Walang magawang sabi ni Lin Chanho. Naalala ni David ang pares ng mga lalaki at babae na nakilala niya sa eroplano, at naalala rin na binanggit ng bata ang pangalan ni Lin Chanho, kaya tumango siya at sinabing, "Kung ganoon nga, maghintay ka." Sa oras na ito, lumabas din ng airport ang pares ng mga lalaki at babae. Nagmamadaling naglakad ang dalawa, parang may hinahabol. "Kuya Liang, bakit nawala ang lalaking iyon sa isang kisap mata?" Medyo malungkot na sabi ng dalaga. "Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas, hanggat nasa Horendel siya, mahahanap ko siya." Inilabas ng bata ang kanyang mobile phone, tumingin sa isang larawan sa itaas, at hinanap ito sa labasan ng airport. Si Lin Chanho ang nasa larawan. Hindi nagtagal, nahanap ng batang lalaki ang kinaroroonan ni Lin Chanho at dali-daling hinayla ang babae at tumakbo. "Tito Lin, ako si Zhang Liang." Matapos lumakad ang bata sa harap ni Lin Chanho, nagmamadali siyang nagpakilala. Hindi pa niya nahanap si David na nasa sasakyan na, ngunit sa isang sulyap ay nakita ito ng dalaga. Sa oras na ito, nakabukas ang bintana ng sasakyan, at nakalabas ang kalahati ng mukha ni David. "Kuya Liang, siya na, nandito siya." Tuwang-tuwang sabi ng dalaga kay Zhang Liang. Tumingin si Zhang Liang sa direksyon ng daliri ng babae, at nakita si David na nakaupo sa kotse, at agad na dumilat, "Tito Lin, binubuli lang ako ng lalaking ito sa eroplano, tingnan mo ang pula pa rin ng mga palso ko." Nagmamadaling ipinakita ni Zhang Liang kay Lin Chanho ang kanyang pulang palso. "Anak, hindi ka ba masyadong mayabang?
Magiging maganda ka sa ilang sandali. Nginitian din ng dalaga si David. Kabanata 548. Hindi sila pinansin ni David, ngunit tumingin kay Lin Chanho at sinabing, ito ang taong hinihintay mo. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Lin Chanho, at binigyan niya si Zhang Liang ng isang sampal sa mukha, ano ang pinagsasabi mo? Maaari mo bang ituro si Mr. Chen? Isang sampal ang nagpabilog kay Zhang Liang, tinitingnan si Lin Chanho ng hindi kapani-pani walang tingin, habang sinabi ni Lin Chanho kay David, Mr. Chen, I really don't know that this guy offended you, tumatango lang kami ng tatay ko. Magpapadala ako ng taong magtapon sa kanilang dalawa sa ilog ngayon. Ang mga salita ni Lin Chanho ay nagpabaliw sa kanilang dalawa, at nagsimulang umiyak ang babae. Kalimutan mo na, hayaan mo silang bumalik sa pinanggalingan nila. Kinawian ni David ang kamay at itinaas ang bintana ng sasakyan. Maswerte kayong dalawa ngayon, bilasan mo bumili ng tiket sa eroplano at bumalik ka na. Pagkatapos magsalita ni Lin Chanho, sumakay siya sa kotse at umalis. Tanging ang pares na ito ng mga kabataang lalaki at babae ang naiwan na nakatayo sa labasan ng paliparan, pinapanood ang sasakyan na papalayo ng palayo na parang tanga. Pine Mountain Peak Villa. Si Sonia ay abala sa kusina, at ang buong kusina ay mausok. Sabi ko naman sa'yo huwag kang mag-abala. Amoy usok ng langis ang buong silid. Ilang araw na lang maghiwalay na kami. Bumalik ka kapag bumalik ka. Tinakpan ni Gullinger ang kanyang ilong at hinikayat si Sonia. Hindi maganda yan. Dapat akong matutong magluto at maging mabuting asawa at ina, kung hindi ay maalis si David, at nagsimula akong makaramdam ng krisis. Hindi nakinig si Sonia sa payo at abala pa rin sa kusina. Nang marinig ang mga salita ni Sonia, hindi alam ni Gullinger kung bakit, bahagyang namula ang kanyang mukha, hindi ko pagnanakawan ang iyong David. Naku, hindi ko naman sinabing, kung gusto mo siya, bakit hindi ka gumamit ng dahas? Sapat na sa ating dalawa ang magkasama. Huwag mong patayin si David sa oras na iyon. Banibiro ni Sonia si Gullinger. Bumilis ang tibok ng puso ni Gullinger. Hindi niya maintindihan kung bakit bumibilis ang tibok ng puso ni Sonia sa tuwing sinasabi niya ito. Nagkaroon pa siya ng ideyang ito. Gullinger, ano ang iniisip mo? Nagmamadaling sinigawan ni Gullinger ang sarili sa kanyang puso, pinapakalma ang kanyang isip, at anuman si Sonia, pumunta siya sa sofa para manood ng TV mag-isa. Hindi nagtagal, umupo si Sonia sa isang mesa ng mga pinggan. Bagamat hindi kumpleto ang kulay at halimuyak, niluto pa rin sila. Nang matapos si Sonia, bumalik si Lin Chanho kasama si David. Pagkapasok niya sa pinto at pagmasdan ng mausok na sala, hindi na kailangan pang hulaan ni David kung ano ang nangyayari. David, bumalik ka na, panoorin mo ang pagkaing niluluto ko para sa iyo. Nang makitang bumalik si David, sinabi ni Sonia na may pakiramdam ng tagumpay. Aba, sobrang bango. Nagugutom ako kapag naaamoy ko ang halimuyak na ito. Huminga ng malalim si David at lasing na sinabi. Talaga. Tapos umupo ka dali. Nagmamadaling pinaupo ni Sonia si David, at pagkatapos ay sinabi kay Gullinger at Lin Chanho, halika at kumain ng sama-sama. Hindi. Sa sobrang takot ni Lin Chanho ay nagmamadali niyang iwinagayway ang kanyang kamay, nakaluto na si Chifeng, hintayin mo akong bumalik para kumain. Nang marinig ito ni David, ang kanyang mukha ay mapaglaro, Lin Chanho, kaya mo ito, nakatira kami kasama si Chifeng. Namula ang mukha ni Lin Chanho, matanda na tayong lahat, halos tapos na tayo. Sa tingin ko, dapat kayong dalawa lang ang magkasama, at nakapagtatag na kayo ng isang relasyon, kaya kung ano ang iyong pagpapanggap na gawin. Sabi ni Gullinger kina David at Sonia. Hindi maganda iyan, itatabi ko ang pinakamahalagang bagay para sa gabi ng kasal. Nagmamadaling umiling si Sonia. Itago mo ito, natatakot ako na hindi ito iingatan ng ilang mga batang babae, at pagsisihan mo ito. Si Gullinger ay nagbigay ng masamang ngiti. Natigilan si Sonia, pagkatapos ay tumingin kay David, na tumitig kay Gullinger at ngumiti kay Sonia, huwag kang mag-alala, hindi ako ganoong klase ng tao. Kabanata 549. Patawarin mo ako, huwag kang maglakas loob. Napangiti si Sonia ng may pagmamalaki.
Pagkaalis ni Lin Chanho, gustong umalis din ni Gulinger. Hindi niya talaga kayang kainin ang pagkaing ginawa ni Sonya, ngunit makalipas lang ang 2 hakbang ay kinaladkad siya pabalik ni Sonya. Kailangan niyang tikman ang pagkaing ginawa niya. Napaupo na lamang si Gulinger nang walang magawa, si David ay kumakain ng napakasaya, at pinuri ang mahusay na pagkakayari ni Sonya habang kumakain, na nagpasaya kay Sonya. Nang makita si Sonya na nakatingin sa kanya, si Gulinger ay halos hindi makapulot ng mga chopstick at makakain ng kaunti. Sa kalagitnaan ng pagkain, tumunog ang cellphone ni David, tumayo at ikinonekta ni David ang tawag. Kuya, nasa Horendel ka ba? Sa sandaling nakakonekta ang tawag, dumating ang boses ni Chen Yingxia. Oo, anong problema kay Yingxia? Medyo kinabahan si David, naisip niya na si Chen Yingxia ay nakatagpo ng ilang mga paghihirap. Kuya, 5 araw na lang mag-concert si Song Tai sa Horendel. Sa tingin ko ay napakahusay mo. Makakahanap ka ba ng paraan para makakuha ng tiket? Tanong ni Chen Yingxia sa mahinang boses. Okay, walang problema. Pumayag naman agad si David. Nang makitang sumang-ayon si David, masayang ibinaba ni Chen Yingxia ang telepono, ngunit pagkatapos sumang-ayon, nakaramdam ng kaunting kawalan si David. Originally, ayaw niyang may kinalaman kay Song Tai. Normal na tao rin si David, kaya hindi mahalaga kay Song Tai ang kanyang hitsura. It's still her appearance, she's a first-class beauty. Takot talaga si David na magkamali siya kung sobrang contact niya kay Song Tai. Pero ngayon wala na akong choice kundi makipag-ugnayan kay Song Tai at humingi ng ilang tiket. Inilagay ni David ang telepono at umupo muli sa hapagkainan. Kaninong phone number? Curious na tanong ni Sonya. Yingxia? Gusto niyang manood ng konsyerto, hayaan mo akong kunin siya ng mga tiket. Mahinang sabi ni David. May paraan ka ba para makuha ito? Ang tiket na ito ay palaging mahirap makuha, at ngayon ay hindi ko ito mabibili sa mas mataas na presyo, at hindi ko rin ito binili. Nagmamadaling tinanong ni Gulinger si David nang marinig niya ito. Tumango si David, pwede. Kung gayon, kailangan mo ring kunin ako. Naniwala si Gulinger sa mga salita ni David. Sa lakas ni David, hindi dapat mahirapan ang pagkuha ng ilang tiket. Okay, walang pagdadalawang isip na sabi ni David. Nainggit ako. I'm so happy to find a capable boyfriend. Lahat ay kayang lutesin. Naiinggit si Gulinger kay Sonya, ang inggit na ito ay hindi peke, ito ay tunay na inggit. Kung naiinggit ka, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang kalahati nito. Sabi ni Sonya sabay ngiti ng masama. Namula si Gulinger at tumigil sa pagsasalita. Kakatapos lang ng ilang tao sa pagkain, biglang tumunog ang doorbell. Sino ang darating? Medyo natarante si Sonya, alam niyang kakaunti lang ang pumunta rito. Pumunta ako para makita. Tumayo si David at sinuri. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang isang magandang babae na nakatayo sa labas. Bagamat nakasuot siya ng malaking sunshade mirror, alam ni David sa isang sulyap na ang babaeng ito ay si Song Tai. Dito ka talaga nakatira. Nang makita ni Song Tai si David, ngumiti ang kanyang mukha. Ikaw. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Nagulat si David at palihim na nilingon si Sonya. Kung magkita man ang dalawang tao, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag, lalo na nang tumingin sa kanya si Song Tai na may malalim na pagmamahal. Kung nakita ito ni Sonya, hindi man lang maisip ni David kung ano ang kahihinatnan nito. Hindi madali. Hindi mo ba ibinigay sa tatay ko ang address? Dinalhan kita ng mga bato. Itinuro ni Song Tai ang isang truck ng van sa hindi kalayuan, naroon ang lahat ng mga bato na gusto mo dito. Dadalan kita ng mga bato, hindi mo ba ako yayain na maupo? Ibaba mo na ang bato, pwede ka nang bumalik, hindi masyadong comfortable ngayon, mamaya na lang ako makikipag-ugnayan sayo, hinahanap na lang kita. Medyo nag-aalalang sabi ni David. Anong problema? Tungkol ba sa concert? Bahagyang ngumiti si Song Tai. Kabanata 550. Ngunit bago magsalita si David, malakas na sumigaw si Sonya mula sa restaurant. David, sino ito? Oh, the delivery. Nagmamadaling sabi ni David. Si Jinwo ba ay Zhang Zhao? Sino ito? Agad na naging interesado si Song Tai nang marinig niya ang boses ng isang babae.
Girlfriend ko, hindi ito ang iniisip mo. Walang magawang ipaliwanag ni David. Kung gayon, gusto kong makita kung ano ang hitsura ng iyong kasintahan. Nakakainggit talaga magkaroon ng magaling na boyfriend na tulad mo. Sabi ni Song Tae, pero dir-diretso siyang pumasok sa bahay. Gusto siyang pigilan ni David, ngunit hindi niya magawa. Hindi niya kayang alisin si Song Tae, tama ba? Sumugod si Song Tae sa bahay, kumakain si Sonya kasama si Gu Linger, at pareho silang natigilan nang makita si Song Tae na biglang pumasok. Natigilan din si Song Tae. Hindi niya akalain na may dalawang babae, at pareho silang napakaganda. Hindi niya alam kung sino ang girlfriend ni David. Ikaw ba si Song Tae? Matapos matigilan ng ilang sandali, biglang sumigaw si Gu Linger. Nang marinig ito ni Sonya ay medyo natuwa rin siya. No wonder she just looked familiar, it turned out to be a big star. Kamusta? Bahagyang ngumiti si Song Tae. Hello? Umupo ka muna. Nagmamadaling binati ni Gu Linger si Song Tae para maupo, nagbuhos ng tsaa at tubig. Sa oras na ito, sumunod din si David, na nakaharap kay Song Tae daw, "This is my girlfriend Sonya." Tumingin si Song Tae kay Sonya, at saka bahagyang ngumiti, ang ganda talaga ni Miss Su, hindi nakakagulat na mabigani niya si Mr. Chen. Inunat ni Song Tae ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Sonya. Medyo nalilito si Sonya sa oras na ito, at tinanong si Song Tae, kilala ni Miss Song ang boyfriend ko. Hindi pa niya narinig na binanggit ni David na kilala niya ang isang malaking bituin tulad ni Song Tae. Oo, tumira si Mr. Chen sa bahay ko saglit. Sabi ni Song Tae. Nakatira ka ba sa bahay mo? Gulat na napatingin si Sonya kay David. Natigilan din si Gu Linger sa oras na ito, at hindi makapaniwalang tumingin kay David. Don't get me wrong? Sabi niya nakatira siya sa bahay niya, nakatira lang siya sa bahay niya, at wala. Nagmamadaling paliwanag ni David. Ngunit naramdaman niya na kapag nagpapaliwanag siya, lalo siyang nagdidilim, at sa huli ay wala na siyang magawang tumingin kay Song Tae para humingi ng tulong. Napangiti si Song Tae, Miss Su, don't get me wrong, si Mr. Chen ay nakatira lang sa bahay ko, dahil ang pamilya namin ay nasa negosyo ng ore, at kailangan ni Mr. Chen ng isang batch ng ore, kaya nakatira siya sa bahay ko at pinag-uusapan ang pakikipagtulungan. Nandito ako para magpadala ng ore kay Mr. Chen. Nasa cooperative relationship tayo ngayon. Pagkatapos ng paliwanag ni Song Tae ay, agad itong naintindihan ni Sonya, at naalala rin niya ang bagay na sinundan ni David si Wudong sa Hengshan noong nakaraan. Masyadong nag-aalala si Miss Song, paano ako nagkamali, maupo ka. Ngumiti si Sonya at binati si Song Tae para maupo. Mag-usap kayo, aayusin ko ang isang tao na mag-alis ng mineral. Gumawa ng dahilan si David para makawala, kung hindi niya talaga alam ang sasabihin dito. Itinuro ni David ang pagbaba ng mga espiritong bato sa looban ng vilya. Ang bagay na ito ay napakahalaga kay David, ngunit para sa mga ordinaryong tao o mandirigma, ito ay walang iba kundi mga sirang bato. Matapos ilagay ang lingshi, naglakad pabalik si David sa bahay at nalaman na nagtatawanan ang tatlong babae, sina Sonya, Gu Linger, at Song Tae. Natapos na ang Spirit Stone. Maaari kang umalis kung wala kang gagawin. Wala ka bang concert sa loob ng ilang araw? Maaari mo ba akong bigyan ng ilang tiket? Sabi ni David kay Song Tae. Siyempre. Tumayo si Song Tae at ngumiti kay David, bibigyan kita ng ilang larawan mula sa harapan, para makita mo ako ng malinaw. Nang sabihin ito ni Song Tae, bahagyang lumingon ang kanyang mga mata kay David, sa sobrang takot ay nagmadaling iniwas ni David ang kanyang mga mata. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.